kaibigan ko, Ano yung binigay na mo? si Rita Cruz, Gonzalo at Eulalia Tireo, Cirilo at Laura Tireo, Bermuedes at Lolita Jose, John Patrick Padilla, Cesar at Anthony Serret, Ludovico Mariano, Dr. Carmelita Mariano, at Meron pa doon sila, Jasmine doon. Pero Jasmine. Nasaan po sila? So naman. Magsitayo po ang lahat at ating pagbasahin ang Radyo Iterata para sa kapepa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahon ito ng tuwing intensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyo at ang ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na umabot sa Paliman, misa, nobena para sa mga Tingin patrona. mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo kami, Panginoon. Ipagsangkala mo kami sa puwersa ng kasamang nag-uugyong sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiligang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukom espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapadalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. O puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habang sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nabuhisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at buo laban sa ibang katutubong at lahi. Dahil hindi kami nagsusubawan na gawin pakipataan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkabuon ay magdala kami ng pagpamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdudula, pananampalataya. Kung saan nalalagay asahan, pag-asa. Kung saan may kabigiman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalahan. Ang aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo ng iyong anak, na nabubuhay ang nag-ahari ang kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ating mahal na ina, at Reyna ng kapayapaan. Nuestra Señora del Buen Suceso, San Miguel Arcángel, San Jose, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Buong kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong si Jesus. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Ano kami magdapat makanap? Ano sa mga po? Manalangin tayo. Ang Diyos, sinagawa ang aming mga kaluluwa, ang iyong mahal na grasya, at iyan ang kanila sa pagkakita ng Panginoon. Makilala namin ang pagkakapagpapao ng Yesu Cristo ang anak mo, kamutangan sa mahal na pasyon at pagkamatay mo sa krus, ay mapakinabangan mo kami sa pagkabuhay ng Pili, sa kalalakihan sa natin, sa pamamagitan ni Cristo ang aming Panginoon. Amen. Iwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Parang sa unang pakalaman. Atin po kayo kasalin ang ating libera sa karangalan ng ating mga mahalagang gawang tatatuloy at tatapusin. Tungan ng panalangin. O Panginoong Diyos, ang awan at pinagkaloob ng amanang banalong alagad na si Tatabunin na siyang banal at matibay sa lusa at sa ulo ng Tata Jose, esposo ni Maria. Hinihigit namin na sa pamamagitan ng pagsunod nila, makita namin muli ang pagmamahal kung saan ang kasinahan ang mundong ginagalaw at hindi pagsuko sa anumang mga pangalan o balakid na dumarating sa pamamagitan ng Yesu Cristo at Panginoon namin siya nawa. Panalangin alang-alang sa nobena sa Santo Alaga. Pamapagyarihan at alam ng Diyos at itulong sa harap at
dumadalangin sa iyo ng may matalintig na tiwala sa pamamagitan ng gantimpala at biyaya mo sa amin. Ilawan mo ang iyong sila mula sa madaling ilaw ang madilim kong pag-iisip at simulan mo ang aking puso mula sa apoy ng banal na pag-ibig nang sa gayon ng aking mapagnilayan ang makilang virtud at kanalingan ng santong aking tinatalakinan sa nobenang ito at ang kanilang halimbawa ay matulad sa buhay ng iyong panalala. Bukod dito, ako'y humihingi na ito'y matupad mula sa kagalingan at panalangin ng makapangyarihang alaga ang divisyon na mula sa Kanya at sa aking hinaing na ibigay sa Kanya. Sinasabi sa espiritual na panalangin, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Pinag-alam namin na kahit ito sa pamamagitan ng nakikang malahati at pagkalit ng aking kaluluwa sa nawa. Panalangin para sa karangalan at pamilya. O Panginoon Diyos, sa iyong paggawa at pagligtas sa matayuting at tuhala mo sa amin mula sa komunidad ng San Dionisio sa bayan ng Paranaque at sa kapalantanan ng Tatatulik, Obisto at Martin. Ito'y malimalahati para sa iyo at ang sunod bilang Martin ang napakaraming milagro binigay mo sa amin. Kawaran mo kami mula sa aming paghihinay-hinay na maisanay ang may pamahagi sa iyo ang ilaw patungo sa daan ng buhay. Kayo't hindi na mawala ang lahat ng mapagabag sa aming buhay at mula sa aming kahinaan kami nagkasala sa iyo. Kami ay iyong ibalik-gali sa totoong rusa na iyong pinaranas sa pamamagitan ng Kristong Panginoon natin. Ang langit sumasalamat ka sa pahinawan mo. Pamasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo sa lupa para lang sa amin. Dapat napapabuksan na pala. At siyadya kami sa lahat ng sa mga amin. Dami hindi nakatayo kasi. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ang pinagpala sa babaeng lahat. Pala naman ang iyong anak si Jesus. Ang Maria na ng Diyos, panlangin mo ang mga kasalanan. Ngayon ang supad ng mga patay. Wala kami sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sana sa mga una, kaya mga pakailanman, masarap lang buwan. Nahinig ko natin sa mga ating mga kaibigan sa labi ng ito. Dalangin ang tinatapilin. Maluwalhati ang alaga ng Diyos kakabili mula sa matinting pag-ibig at pagsusyon namin sa iyo patungkol kay Kristo. Ipagkaya mo sa amin ang tinuloy na paglakihan kaalaman at pagmahal namin kay Kristo. Ito ay para sa aming pagod na puso na maranasan ang kapayapaan na ating niyang ibigay. Tulungan mo ako sa pamamagitan ng kapangyarihang tiwala namin sa iyo at ang taus-pusong paglilingkod ko sa iyo ay matamog ko ang alawalatian sa langit. Siya naman ang langit kay San Jose. Sa aming mga paghurusa, kami sa iyo tumatak ko at matapos namin hingin ang tulong ng iyong banal na esposa ay may pagtitiwala namin hinihingi ang iyong pagtangkilik. Sa pamamagitan ng makilang pag-ibig na nagbubuklod sa iyo, sa kalinis din sa Virgen Inangalos, at sa mga amang pag-ibig na inialay mo ng Jesus, na tinagos kami ng kanyang pag-ibig. Ang iyong kapamilihan at taas ay natulungan kami sa aming mga pangangailangan. O mamagkano ng tagapangalaga ng banal na pamilya, ipagsanggalang mo ang napiling mga anak ni Yesu Cristo. O mapagmahal na Ama, iwaksilang kami sa kamanggang ng kapatid at kamulupan ng kasalanan. O aming dakilang tagapagtungkol, kasihan kami at mula sa langit, kami ay iyong tulungan sa aming pagkukunyagin sa kapangyarihan ng kabiliman
Tulad ng iyong pagliligtas sa Ninyo Jesus sa pangalit ng kamatayan. Kaya ngayon ipaglalinggo ang banal na simbahan ng Diyos sa bilang ng kaawa at sa lahat ng paghihirap at isang galaw din ang bawat isa sa amin ng iyong halimbawa at tulong. Pakapabuhay kami ng banal, mamatay kami ng banal ng kamatayan, at matango namin ang banal hanggang ng gaya ng kalangitan, siya nawa. Huling panalangin. Panginoon ang aking Diyos, iniaalay ko ang lahat ng aking petisyon sa pakikipag-isa sa dusa, hirap at pagkamatay ng Jesucristo, inyong anak, kasama ng iyong mahal na ina, Birhen ng Buen Suceso, San Andres Apostol, at lahat ng mga santo, lalo na sa ating santong alagang Katolik na aking pinagala sa pagdadasal sa nobenang ito. Ang buhay at natipuno o maraming Diyos, tuparinawa ang grasya at ang kutumahan at pagmahal ang aking panalangin, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, at pagsiupo ko lang wala. Pinipalagay po ang sumating lahat mga kapatid. Ang mamulo po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Dominic Maria Inquet M. Convento mula sa St. Maximilian Seminary dito sa lungsod ng Paranaque. Magsitayo po ang lahat at ating awitin, Mabungan na Araw. Okay daw. At suminyo rin. Magdinamahal at inibigin mo mga kapatid, aming punanan ng ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Lumaging at tagapagpagaling mga makasalanan ay nagsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugbukas sa kanan ng Diyos Ama, pamamagitan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, pagkawalan tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nagiging rabaw sa amin ginagawang kabutihan at idinagaling sa mga kahilingan. Ang nagandahan ko sa amin ay gawin mo magumapaw upang sa kasalanan pinangangambahan hiningi ng kapatawaran. Ang buti namin kapon na ikaw ay nakita ay iyong patawarin ng ubusan. At ang pinag-aalindaran namin tingin sa pagdarasal sa iyo na iyong pagbigyan. Aming kapagdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
pagpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao, at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babaeng ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalat na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya makukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayang pupunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung ang Diyos o ang pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyol, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam natin si Jesus, bagaman sa daling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, ay pinapakingganap ng Diyos ang likha at pangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't
Hindi niya kinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ni Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming yung simba. Oo. Ayun na, sa pagmamahalan natin, ang Diyos ang ating kapit. Mga kaibigan, Manat. Ay. Hindi yan. Baka malaglag ka. Si akala ko nagsisimba ka. Naglalaro ka lang pala nagsisimba eh. Akala ko nag-ano ka. Ay, nakahapon. Unang tayo niya lamang. Pero harap dito. Sama mo ka, best friend mo. Sama ka dali, dalawa ka dyan. Ano? Ang mga bata. Kaya maglaro. Hindi yan, baka magdapa. Huwag yan, baka magdapa. Oo. Saan kasama? Ha? Ano? Yeah. Ano ba? Matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit ang Jesus sa katigasan ng mundo, kaya namin inilagya ang Diyos subalit sa kasinulatan ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. Kaya magano, baka magdapa. Pag may misa, makinig kayo sa sabi pare. Yun yan. At sila'y nagiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nagagalunod. At ang babae kumiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagagalunod niya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hulihin bago niya sa mga ito ang kanyang kabayan. Ngunit sa nagbitaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanya, pabayaan ninyo lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang sabahin, sapagkat sa mga katulad nila, nag-aari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa pag-aari ng Diyos ay tulad ng isang maliit na bata. Katulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabigang sa mga pinagdaan ng Diyos. At pinatang ng Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinatawaran sila. Ang magandang balita ng Panginoon. Magandang po sa inyo. Bagamat hindi pa po fiesta na katagutin, mapagiging na kayo ng ating fiesta kasi hindi na po tayo pagpipilitan. Ako po'y palis bukas para sa aking kamasyon at balik po dito after 1 month na sa tapos na po ang kapistahan ng Karadulit. Hindi po, deliver lang yan. Ay pinabati ko na kayo ng kapistahan ng ating Silibra. Ay, correct eh. tinatanong ko, ano ba ang tema sa taon ito ng pagdiriwang ng fiesta ng Karadulit? Hindi naman piyesta. Silibra. Preparasyon para sa darating na Mayo. Ay pinagdiriwang si Papa ng taon ng panalangin. Dedicated po yung taon natin ngayon sa panalangin. Para panalangin natin ang ating kaalaman, ano ba ang panalangin? At para saan ba ang panalangin?
Alam natin ang kawalan ang naglulugyan sa atin kay Kristo. Tayo ay nagiging isa ng Diyos sa panalangin. Ang Diyos sa pagtao ay nagiging isa. Kaya ang tunay na panalangin ay hindi lamang ang salitang lumalabas sa bibig natin, kung hindi ang pagsasabuhay natin ng Ebanghelyo ng isang ating pinag-iubang. O ibig sabihin, si Tata Tito, Ebanghelyo ng ating panalangin. Sa kanya ay makikilala tayo ng pamato ang kaysa sa pagsasalita ng mga panalangin. Ang tunay na panalangin ay panalangin ng buhay. Ang buhay po natin ay dapat isang panalangin. Sabi nga po ng isang biographer ni St. Francis, si St. Francis po ay hindi lang isang tao na nanalangin. Kung hindi siya ay naging panalangin. So ito po yung goal natin. Nakita natin at sa buhay ni Katulungin, hindi naman yan noong lang siya ay para bang nasukol lang at sinabi, kailangan mo ialay ang buhay mo. At noong lamang oras na yun, na nag-design siya na ibibigay ko yung buhay ko para sa Diyos at para sa simbahan. Hindi po. Sa araw-araw ng buhay niya, batir na po siya. Sa kapanahunan, tinanggap niya ang pagiging pari at pagiging obispo, niyakap niya na ang pagiging martir. Sa panahon tinanggap niya si Kristo sa buhay niya, tinanggap niya na ang pagiging martir. Anong ibig sabihin po? Tayong lahat mo dito, dahil tayo binigyan at sa kumpisan, kinonfirm natin yung sa kupil, kinonfirm natin yung ating pangako sa binyag. Ibig sabihin, inaanyayahan tayo na bawat araw ay maging martir tayo. Ano po ba yung martir? Mag-aral ng buhay para sa Diyos. Kaya nga po ang pagmamahal ay pagiging martir. Kung tayo nagmamahal at hindi tayo nagbibigay ng sarili natin, ang mahal po natin sarili natin. Hindi po tunay na pagmamahal yun. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay maging martir. Ano ang maging martir? Mag-aral ng sarili para sa mga nilalakad. Ang maging sarili dito, kasi ito ang ito na ito pinakadulo. Hindi lamang para sa mga tao ng panagunan niya. Hanggang sa ngayon, ang buhay niya, ang dugo niya, na dumanak noong matagal na panahon na, ay para rin sa ating lahat na namin ito ngayon. Kaya nga kayo nabigay tuho sa Kanya sa pagkakaramdaman pa rin namin ang buhay na si Tata Diyos na patuloy na ilahatid ng buhay para sa ating buhay. So kaya nga po, ang tanong ko sa inyo, tinlap pa kayo ngayon? Okay dyan yung upuan, no? Kanino kayo hinlap sa sarili? O sa inyo? Upo kayo dyan yung upuan, no? Ang tanong ko po, inaalay niyo ba? Marami upuan na yun, no? Sabi kayo ron, no? Ay, tama na takbo, sabi. Huwag na. Huwag ka na tumakbo. Huwag kumimisa, oh. Yung mga so, tatanong ko na to sa inyo, pero tatanong ko ulit sa mga anak dito, sa mga kabataan at sa mga anak, mahal ba ninyo ang mga magulang ninyo? So, paano nyo pinapakita ang pag-aalay ng buhay ninyo? Kayo ba'y nagwawalis? Kayo ba'y naguhugas ng pinggan? Kasi ito yung mga bagay, maliliit na bagay, na pag-aalay ng ating buhay. Pag-aalay ng panahon, pag-aalay ng sakripisyo. Hindi kailangan yung buhay na, yung physical na buhay kagad sa atin. Kung hindi yung oras natin, yung mga bagay-bagay na meron tayo, ibigay natin yung talento natin, at lahat-lahat ng mga bagay ay gusto natin ibahagi. No? So, kung talagang mahal natin ang mga magulang natin, kailangan ipakita natin. Kailangan mayroong sakripisyo tayo sa buhay. Hindi parating, nanay, kailangan mo na ng bagong cellphone. No? Kasi luma na yung cellphone ko. Inisipan natin, nahirapan kaya magtrabaho si nanay at si tatay. Ano kaya
Ano kayang pawis at dugo ang kanyang kinukuha para may taguyod ng pamilya? Concern na lang po ang tago ng cellphone ko. Para ako ay in na in sa aking mga kabarkada at kaibigan. So, parang meron hindi tama doon. Kasi ang pagmamahal ay nagsisimula sa pamilya. Kung hindi mo mas mahal mo ang kaibigan mo kaysa sa mga magulang mo, may problema yun. Kung mas mahal mo ang mga tao sa labas kaysa sa pamilya, may problema doon. O pangalawang tanong ko sa mga magulang namin ito, mahal ba ninyo ang inyong mga anak? Ganun din po, ipakita natin sa mga. Ipakita natin sa mga. Kung yung mga pinagkakaw, ay maraming masasabihan. O parating nasa kasino, o parating nasa inuman, o parating nasa unong araw, patay sindi. Yung mga naiintindihan yung sinasabi ko, kapanahon na namin patay sindi ang tawag yan. So, kasi kung talagang mahal natin ang ating pamilya, tayo ay nagsasakripisyo. At masaya tayo nagsasakripisyo. Sapagkat alam natin na yung sakripisyo na yun ay tanda ng ating pagmamahal. Kasi alam niyo po, si Kristo, noong siya ay nag-resurrect, hindi niya pinag-ilaw ang kanyang sugat. Bakit? Upang ipaalala sa atin na patuloy siyang nagmamahal. Dahil patuloy siyang nasusugatan sapagkat kasi ang kasalanan natin sa ngayon ay patuloy na sumusugat sa ating Panginoon. Kaya hindi po nag-ilaw. Pero ang tanong nga po doon, niyayakap ba natin ang buhay bilang martir? Kasi narinig ko kasi huwag ka nang magpakamartir. Hindi na uso yan sa panahon sa ngayon. Sabihin ko po sa inyo, kailan ba naging pasay ang pagmamahal? Kailan ba naging luma na ang pagmamahal? Ang pagmamahal po, walang panahon. Noon, ngayon at bukas, ang pagmamahal ay pagmamahal. At ang sakripisyo. Kung walang sakripisyo, po ay nagtutulong ng pagmamahal. Tayo po na nagtutungo kay Tata Dunet at kay Jose. Ako po kasi Jose din. Actually, ako po ay pinagalanan ng aking ina na Jose kasi sa kanyang devosyon kay Tata Jose. Kasi sa aking gusto sa kapitiran ay mayroong kami imahin sa isa na siya. At yung kapistahan niya, umaga. At mahal na mahal din po ng mga kadainos si Tata Jose. Jose po. Parehas almost same. O pareho tayo. Kahit sa amin po sa Joseph. Nanapila, tawag namin. Joseph. Ito, Nanasiso. Sa amin naman ay Nanapila. So, ito po ang mga halimbawa ni Tata Dunet at Tata Jose na pinapakita sa akin na ang pagmamahal ay pagsasakripisyo. Sana ay matuto tayo sa kanilang buhay at para tayo ay matutuloy magmahal. Nang sinabi po ng mga apostol, Panginoon, turuan mo kami magkasal. Sila para pag sinabi nila na Panginoon, tulungan mo kami umibig at magmahal. Sapagkat ang panalangin ay pagmamahal at ang pagmamahal ay panalangin. Ang tunay na panalangin ay ang ating buhay. Sana ang ating buhay ay magsilbing liwanag ng nagbibiling ng mundo upang ang tao na hindi na nananalangin ay matutong manalangin sa pamamagitan ng pagdadala natin ng mensahe ng Diyos, ni Tata Dunet, ni Tata Jose, at ang mga santo na nagbibigay sa atin ng presensya ng Diyos. Ave Maria.
Santo. Ipahayag po natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos sa mga pananampalataya. Nangagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu. Isang anak ng Diyos, Panginoon natin yan. Nagtawang-taw siya ng langit ng Espiritu Santo. Nanganak siya kamay ang Bete. Nagpakasakot ng puso ko lang. Napako. Ako sa siguro ko ng mga unaw. Nagkatong araw na buhay ko. Ikaw sa langit. Lalo na Diyos. Lalo na Diyos. Sumasampalataya. Pagkatawaran ng mga kasalanan, pag-uwi ng muli ng mga namatay ng tao, sa buhay ng mga hanggan. Napakalagaan ng kabanganan ng kasal at magmahalagaan ito sa hanap ng Diyos. Manalangin kay tayo ngayon para sa Ano ba? pamilya sa buong gabi. Ayun na, oh. Manalangin natin Pila-pila na sila. Panginoon, hindi Kaya pa bukas. Ha? Wala na pa. Naway ang simbahang Katoliko sa pamumuno ng Santo Papa at mga Oo, Obispo kasi, no? ay matagumpay Sunday ma, magmaga. ang kaisahan at Maga buka. ng mga kanila. Manalangin tayo. Doble. Naway pakalagahan ng lahat ng Katoliko Sumadok ba yan, Madok? ng kasal, Sumadok? aral ng kasal, at ipagtanggol Sumadok ito ba yan? laban sa lahat ng pagbatikos at pag-uusip. Madok? Ha? Manalangin tayo. Naway Yung lalaki? ang mga asawa na nakaranas ng krisis sa kanilang samahan Anjo? ay makapagpuno ng lakas para mapagtagumpayan Ay, ang mga problema sa Madok? pamamagitan ng dasal Oo, yun nga at natanong ko sila. pagmamalasakit sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Nakinubo pa ako. Naway pahalagahan ng lahat ng guro ang bukasyon na kaloob sa kanila ng Diyos Ano? at magturo sila ng may pagmamahal. Manalangin tayo. Naway magsabuhay natin ang ating pinaniniwalaan bilang mga Kristiyano at maihanay ang ating buhay ayon sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Naway maipagtaguyod natin lahat ang estilo sinodal sa ating pamumuhay sa pananagutan sa isa't isa upang mapalagana ang kaisahan, diwa ng pakikisalamuha at pakikisa sa misyon ng simbahan ng lahat ng mga pari, religyoso at laiko. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa iyong plano para sa sangkatauhan, ibig mo na ang bawat pamilya ay maging isang sakramento ng iyong mamungang pagmamahal. Pagkalooban mo ang lahat ng pamilya ng kasalanaan ng iyong biyaya at kasiyahan ng iyong pagpasensya. Ito sila sa namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang Panginoon.